Minsan sa isang malayong lungsod, mayroong dalawang magkasintahan. Itong si Susan at si Ruel. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Alam mo ba, napakatagal na nga nilang nagsasama. Kaya lang, hanggang sa ngayon, hindi pa rin nagagawang maipakilala nitong si Ruel ang kanyang kasintahang si Susan sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang. Ano? Ruel naman, di ba sabi ko nga sa'yo, hindi pa ako handa. Hindi naman sa ayoko. Mahal, nahihiya ako. Isipin mo nga, paano kung ayaw nila sa akin? Paano kung hindi nila ako magustuhan? Ruel, pareho nating alam ang estado ng buhay ng pamilya mo. Mayaman kayo. Mahirap lamang ako. Isipin mo, ano namang mukha ang ihaharap ko sa pamilya mo? Sino ba ako? Sino ba ako para maipagmalaki mo sa mga magulang mo? Hindi pa ako handa. Ruel, intindihin mo naman. Yan ang sabi ni Susan sa kanyang kasintahan. Kung tutuusin, matagal nang nais na maipakilala nitong si Ruel ang kanyang kasintahang si Susan sa kanyang mga magulang, subalit hindi pa nga raw ito handa. Ang magkasintahang ito ay magkasama sa trabaho, isang kumpanya ng mga gamot. At dahil nga ilang buwan at mga taon na nga silang magkasintahan, bakit nga ba hindi pa niya magawang ipakilala ang babaeng ito? Ano nga ba talaga ang tunay na dahilan? Sabay-sabay po nating tunghayan ang istorya ng pag-ibig ni Ruel at Susan. Katulad na nga lamang ng mga istorya sa libro, pelikula at palabas sa telebisyon, makikita mo na palaging kontra ang mga magulang ng mayaman sa kasintahan ng kanilang anak na mahirap lamang. Baka nga daw kasi pera lamang ang habol ng mga taong ito sa kanilang anak. Na baka daw ginagamit lamang ang puso at ang emosyon para lamang makapanglinlang ng kapwa. Ang bagay na iyan ay alam na alam ni Susan. Yan mismo ang dahilan kung bakit takot siyang magpakilala agad sa mga magulang ni Ruel. Sino nga ba naman daw siya upang iharap ng kanyang lalaking iniibig sa kanyang pamilya? Isang simpleng dalaga, probinsyana, lumuwas lamang sa Maynila upang makipagsapalaran, upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan at ng kanyang pamilya. Itong si Susan ay hindi naman mangmang. Ang babaeng ito ay nakapagtapos ng 2 taong kurso sa kolehiyo. Pero pakiramdam niya, hindi pa rin sapat yung dahilan upang maipagmalaki siya sa mga magulang ng kasintahan. Nang makilala niya itong si Ruel, hindi naman niya alam na mayaman ito. Natanyag ang kanyang pamilya dahil ang bagay na ito ay pilit ngang inilihim ni Ruel sa mga tao. Unang dahilan, nais niyang itrato siya ng tama ng mga tao hindi dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa ugali niya at kanyang kakayahan. Dahil nga itong si Ruel ay sadyang maginoong lalaki at mapagmahal, hindi nakapagtatakang inibig siya ng kanyang naging katrabaho, naging kaibigan na si Susan, na ngayon nga ay kanya ng kasintahan. Itong si Ruel ang kauna-unahang lalaking inibig ni Susan, ang kauna-unahang lalaking naging kanyang nobyo. Kaya naman napaka-espesyal ni Ruel sa buhay ni Susan. At dahil nga ang kumpanyang kanilang pinagkatrabahuan ay malayo sa bahay mismo ni Ruel, nagpasya ang dalawang itong magsama na nga lamang. Bakit nga naman hindi? Nasa tamang edad na naman siya, hindi ba? Hindi naman niya binalak na ilihim ang mga bagay na ito sa kanyang mga magulang. Nagkataon nga lamang na laging abala ang mga ito sa negosyo at pagkakaperahan. Ang alam naman ng kanyang mga magulang ay mag-isa lamang siya sa apartment kaya walang problema. Isang bagay pa sadyang malaki ang kanilang tiwala kay Ruel. Hanggang sa lumipas pa nga ang ilang mga buwan at mga taon. Ilang beses mang sinubukan ni Ruel na sabihan ng kanyang kasintahang si Susan na nais niya itong ipakilala. Ayaw pa rin niya. Hindi pa rin daw siya handa.
Minsan, nagkatampo na nga itong si Ruel. Subalit sadyang iginagalang niya ang pasya ng kanyang kasintahan. Hindi niya ito para pilitin lamang. Si Ruel at Susan ay parehong masipag sa kanilang mga trabaho, mahusay at sadyang hinahangaan ng kanilang mga katrabaho. Kaya lang, itong si Ruel daw ang mas may kakayahan na i-manage ang kumpanya. Ilang buwan pa nga ang nakalipas, na-promote itong si Ruel bilang manager ng isang department sa kanilang kumpanya. Samantalang si Susan hanggang sa ngayon ay clerk pa rin. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit tila ba napakababa ng kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Kawawang Susan. Bukod sa bagay na ito, isang bagay pa ang inililihim ni Susan sa kanyang kasintahan. Ilang buwan na pala siyang hindi dinadatnan. Siguro ay mga 3 buwan na o mag-aapat na siguro. Sa malamang ay nagdadalang tao ito. Sakto namang nais talaga siyang ipakilala ng kanyang kasintahan sa mga magulang nito. Imbis na matuwa, tila ba isa itong pagsubok para kay Susan. Mas lalo na nga siyang hindi naging handa. Mas lalo na nga siyang kinabahan. Kaya hanggang sa ngayon hindi niya maamin sa lalaki na siya ay may sanggol na siguro sa kanyang sinapupunan. Itong si Susan ay hindi naman mapanghusga sa kapwa. Sadyang iniisip niya nga lamang ang kapakanan ng kanyang partner at ng kanilang kinabukasan. May nakapagsabi kasi sa kanya na ang mga magulang nga daw nitong si Ruel ay sadyang matapang, istrikto at sadyang mataas ang standards. Ang angkan kasi ni Ruel ay angkan ng mga negosyante, ng mga doktor, ng mga abogado. Meron pang ang politiko. Ang problema, may bali-balitang sadyang sa sobrang istrikto ng mga ito, ang tingin ng mga tao ay sadyang pabago-bago. Minsan mabait, pero mas madalas nakakatakot. Minsan na rin nasabi ni Ruel sa kanyang kasintahan na isa pang dahilan iyon kung bakit hindi niya maisipang umuwi sa kanilang tahanan. Dahil ayaw niya nga raw makasalamuha ang kanyang mga magulang. Napakatindi raw kasi ng pressure na ibinibigay sa kanya ng mga ito. Masyadong istrikto, masyadong perpekto. Sila yung tipo ng mga magulang na parang hindi ka maaaring magkamali kahit isang beses man lamang. Ang kanilang laging dahilan ay nais lamang nila daw ng kaayusan sa buhay ng kanilang mga anak. Bagamat may takot sa puso ni Susan na magpakilala sa mga magulang at pamilya nitong si Ruel, alam niya sa kanyang sariling mahal niya itong si Ruel. Mahal niya ang lalaking ito. Buo ang kanyang pag-ibig sa kasintahan niya at alam niyang ganoon din si Ruel sa kanya. Subalit, paano nga ba niyang sasabihin sa lalaking ito na siya pala ay nagdadalang tao na? Ano na nga lamang ba ang iisipin ng mga magulang ni Ruel sa kanya? Lalo na kapag nalaman nga nila na matagal na silang live-in partners at magkasama pa sa trabaho. Hanggang naisipan nga ni Susan na umuwi na muna sa kanilang probinsya, doon sa Bacolod. Palibhas ay may kaunting ipon, yun ang kanyang gagamitin. Hindi naman niya kailangan magsinungaling kay Ruel dahil hindi naman siya para kulitin o pilitin ito na sabihin ang rason ng kanyang pag-uwi. Alam ni Ruel, wala ng mga magulang ang kanyang kasintahang si Susan, pero meron siyang 2 kapatid. Pamilyado na ito at parehong nakatira sa probinsya. Nung simula, ang akala nga ni Ruel ay magli-leave lamang itong si Susan sa kanyang trabaho sa kumpanya. Pero nagulat na nga lamang siya dahil nagpasa ito ng resignation letter. Sa kanilang tahanan, ramdam nga ni Ruel na iba na ang pakikitungo sa kanya ni Susan. Hindi na ito ganung palambing, hindi na makulit at palagi na itong tuliro. Napakabilis pa niyang magalit. Parang masyado na siyang moody. Hindi niya alam na maaaring dahil ito sa kanyang pagdadalang tao. Sinubukan niyang pakinggan ang mga rason at dahilan nitong si Susan. Pero paano mong pagkakatiwalaan ang sagot ng babaeng ni hindi ka man lamang titigan sa mga mata habang kausap ka?
Imbis na humaba ang away ay natulog na nga lamang ang magkasintahang ito. Kaya lang, pagising nga nitong si Ruel isang umaga, wala na ang kanyang kasintahan. Agad itong bumangon. Wala na ang mga damit nito. Ang cellphone niya, wala na rin. Walang iniwang bakas itong si Susan. Basta na nga lamang siya umalis nang walang paalam. Isang malaking palaisipan kay Ruel kung ano nga bang dahilan. Wala siyang matanungan. Ang mga kaibigan ni Susan, walang ideya sa nangyari. Sinubukan niya itong tawagan, i-chat pero hindi niya ito makontak. Hanggang sa kumalat na nga ang bali-balita. Baka naman nga daw merong kabit itong si Susan. Baka naman ginamit lang niya ang lalaking si Ruel. Sabi ng iba, baka naman natakot sa mga magulang ni Ruel. O baka naman gusto lamang magpahinga o kaya naman ay magbakasyon kung saan. Sige nga, sabihin mo nga sa akin, masisisi mo ba itong si Ruel kung magtanim siya ng galit sa babaeng iyon? Isipin mo, halos mahigit 8 taon na nga silang nagsasama at magkasintahan. Bigla na lamang siyang iiwan sa ere nang walang ibang dahilan. Oh, di ba? Nakakapusang gala. Lumipas pa ang mga araw at linggo, itong si Susan ay nahihirapang humanap ng bagong trabaho. Kesa nga naman magreklamo, gumawa siya ng paraan. Hindi pwedeng wala siyang pagkakakitaan. Nag-buy and sell siya ng mga gamit online. Ilang mga bagay pa ang kanyang sinubukan. Sinubukang ibenta at gawing serbisyo upang kumita lamang ng pera. Di ba nga itong si Susan ay sadya namang matalino? Yun ang kanyang buhay, ang kanyang naging sistema sa paglipas pa ng ilang mga buwan. Lahat ng mga bagay na iyan habang merong sanggol sa kanyang sinapupunan. Ilang buwan pa ang lumipas, iniluwal niya sa mundo ang batang lalaki. Kamukhang kamukha ito ni Ruel. Naging madali lamang kay Susan ang kanyang buhay kasama ang kanyang anak dahil hindi naman siya pinapabayaan ng kanyang 2 kapatid. Mahal na mahal siya ng kanyang mga kamag-anak at kinagigiliwan ng mga tao ang kanyang anak. Napakabilis ng panahon, lumipas ang mga taon. Ngayon, halos sekundarya na ang anak ni Susan nang bigla siyang kapitan ng isang matinding karamdaman. Napag-alaman ng mga doktor na meron pala siyang sakit sa buto. Humihina na ang kanyang resistensya at parang nalulumpo ito. Anak, huwag ka namang malumbay. Ayokong mangyari sa iyo to, subalit anong gagawin ko? Hanggang sekundarya na lamang kita kayang pag-aralin. Hindi na sapat ang perang hawak ko. Nahihirapan na ako, anak. Patawarin mo ang nanay, ha? Marami nang sumasakit sa katawan ko. Mahina na ang buto ng nanay. Napakamahal pa ng mga gamot ko. Anak, patawarin mo ang nanay, ha? Mahal na mahal kita. Niyakap ng mahigpit ng binatang si Tony ang kanyang ina at sinabing nauunawaan daw niya ang sitwasyon nito. Huwag daw siyang masyadong isipin dahil kakayanin niya ang lahat. Susuportahan niya ang kanyang ina sa abot ng kanyang makakaya. Pero alam mo ba, kahit na anong gawin ni Tony, imposible niyang maiwasang maluha, maiyak at manghina, lalo na nang malaman niyang lumalala na ang karamdaman ng kanyang ina. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanyang mga guro. Baka naman daw maiihanap siya ng sponsor para makapagtapos siya ng sekundarya nang hindi nahihirapan ng kanyang ina. Bagay na nangyari naman dahil sadyang matalinong bata itong si Tony. Hindi nagtagal, nakapagtapos nga siya ng sekundarya. Wala mang karangalan, at least hinahangaan, lalo na ng kanyang mga kaibigan. Proud na proud sa kanya ang kanyang ina. Isang umaga, kinausap nitong si Tony ang kanyang mga batchmates at sinabing bakit hindi sila mag-apply ng trabaho sa Maynila. Kahit anong klase ng trabaho, papasukan nila. Kahit bilang isang waiter o sa mall, kahit na ano. Kahit magbenta ng kung anumang gamit, okay lang. Basta mapagkakakitaan. Wala nang arte-arte.
wala ng chusi-chusi. Tulad nga daw ng palaging sabi sa kanya ng kanyang ina, okay lang kahit anong klase ng trabaho, basta hindi ka nanlalamang sa iyong kapwa. Yan ang payo ng kanyang ina. Kaya lang, itong si Susan, ayaw payagan itong si Tony na magpunta ng Maynila. Dahil magulo nga daw doon. Mahirap maghanap ng trabaho. Napakamahal pa ng mga pagkain, mga pangangailangan, lalo na sa renta ng bahay. Pero itong si Tony, buo ang kanyang loob na tulungan ng kanyang ina. Lalaki naman daw siya kaya kakayanin niya ang mga bagay na iyon. Siya pa, ay anak siya ng kanyang ina. Nakumbinsi nga ni Tony ang kanyang ina na payagan siya. Nang sumunod na linggo, lumuwas na nga sila ng Maynila. Kasama niya ang kanyang dalawang kaibigan. Unang araw pa lamang sa Maynila, naghanap na nga agad sila ng trabaho. Ng bahay na maaari nilang tigilan o upahan. Bago matapos ang kanilang unang araw, nakahanap agad sila ng maaaring applyan. Nag-apply sila bilang isang waiter. Oo, mahirap ang trabaho, siksikan pa sila sa kwarto, pero okay lang yan. Taniis lahat ni Tony para lamang magkaroon siya ng perang maiipadala sa kanyang mahal na ina. Kaya lang sadyang mahirap ang buhay para sa mga kabataang ito. Maagang sumuko ang dalawang kasama nitong si Tony. Pero si Tony palaging pinapalakas ang loob ng mga kaibigan niya. Subalit sadyang napakahigpit ng ibang mga tao sa Maynila. Napakatindi kung mangut siya. Hanggang sa sobrang maapektuhan na maging ang pag-iisip ng kanyang mga kaibigan, nagpa siyang umuwi na nga lamang. Kaya itong si Tony, upang makaiwas sa problema, naghanap muli ng panibagong trabaho pagkalipas ng 3 buwan. Dahil nga sadyang hindi maganda ang trato sa kanya ng kanyang mga kasamahan, lalo na ng kanyang mga boss sa trabaho ngayon. Ginamit ni Tony ang kanyang mga natutunan sa kanyang unang trabaho upang makahanap siya ng bagong a-applyan. Mas maliksi, mas ginalingan. Kaya ngayon, malapit nang maregular sa kanyang pangalawang trabaho. Napakabilis ng paglipas ng panahon. Mabalik naman tayo kay Susan. Bilang isang ina, kahit pa sabihing, alam mong maayos namang tao ang iyong anak, imposibleng hindi ka mag-alala sa kanya, hindi ba? Baka nga raw kasi kung anong mangyari sa kanya sa Maynila. Parang siya noon, nung unang punta pa lamang niya sa Maynila, munti ka na siyang ma-hold up. Mabuti na nga lamang at nailigtas siya ng kanyang kaibigan noon na si Roel, na hindi nagtagal ay kanyang naging kasintahan. Napakabilis bumalik ng alaala sa kanya. Mukhang hanggang sa ngayon, mahal pa rin niya ang binata. Ang sabi nga ni Susan, Roel, siguro hanggang sa ngayon napakalaki pa rin ang galit mo sa akin, ano? Halos isumpa mo siguro ako. Pero kung alam mo lang sana ang tunay na dahilan ng pag-alis ko. Kung alam mo lamang sana. Mahal na mahal pa rin kita hanggang sa ngayon. Nang dahil sa kanyang kalungkutan, tila ba mas lumalala ang kanyang karamdaman. Bagay na ayaw niya namang ipakita at ipahalata sa kanyang anak tuwing sila'y magka-video call. Sabi nga niya, ayaw niyang maging pasanin pa ng kanyang anak ang kanyang kondisyon. Ilang mga gamot na sa bukid ang kanyang kinausap, ang kanyang hininga ng tulong. Ilang herbal na gamot na ang kanyang nainom, ilang dahon na. Iba't ibang mga ugat na ang kanyang napakulo, gumaling lamang siya. Umaalawan lamang ang kanyang pakiramdam, pero hindi siya tuluyang gumagaling. Hanggang nang huli siyang magpa-check up ay napag-alaman na ito palang kanyang karamdaman ay cancer na sa buto. Kahit magpustahan tayo, ikaw, kahit nga ako, kapag nalaman ko na mayroong malubhang karamdaman ng aking ina, imposibleng hindi ako umuwi upang makita siya. Imposibleng hindi ako mag-alala. Ang bagay na iyan ay alam naman ni Susan, kaya naman inilihim nila kay Tony ang buong katotohanan. Halos magmakaawa itong si Susan sa kanyang mga kamag-anak at sa kanyang mga kapatid na wag naman sabihin,
wag na munang sabihin kay Tony ang mga bagay na ito. Kaya ito ang nangyari. Kung naglilihim nga si Susan sa kanyang anak tungkol sa kanyang karamdaman, ito namang si Tony inililihim naman sa kanyang ina na siya ay palipat-lipat na nang ina-apply ang trabaho dahil pinapahirap ng mga taong kasama niya sa trabaho ang kanyang ginagawa. Binubuli siya, sinasaktan, at marami pang iba. Mas madalas, ipinapahiya. Dumating pa nga sa punto na ang mga buling ito ay nagsabi pa ng hindi maganda mismo sa magulang nitong si Tony, dahilan upang pumitik na nga siya. Imposible siyang hindi pumalag. Lumaban na nga siya sa mga ito. Ano kung walang kakampi? Ano ngayon kung wala siyang kaibigan? Imposibleng hayaan niya lamang ang mga taong ito na siraan mismo sa kanyang harapan ang kanyang ina. At nagpatuloy pa ang awayan, ang iringan. Madalas humahantong sa sakitan. Kaya naman, nagpasya nga itong kanilang manager na ilipat bilang dishwasher na nga lamang itong si Tony, imbis na waiter doon. Di sa malamang, lumiit din ang kanyang perang sinasahod dahil iba na ang kanyang trabaho. Lahat ng yan, kahit na wala siyang ginagawang mali, kahit wala siyang kasalanan, kahit na siya ang biktima dito. Palibhasa, ang manager na iyon, ay nako, kamag-anak pala ng mga kaaway nitong si Tony. Dagdag mo pa na ang kanyang mga boss walang ideya sa mga pangyayaring ito. Baka nga hindi sila aware na itong si Tony ay nagkatrabaho para sa kanila. Masyado kasi silang abala sa kanilang mga negosyo. Hanggang sa muntik pang masunog ang buong kitchen ng restaurant na iyon. Ang aksidenteng ito ay gawa ng mga kalaban, kaaway nitong si Tony. Balak siyang i-frame up. Palibhasa ay mga tamad sa trabaho, mga patama lamang, nagyoyosi pa sa tabi ng kalan. Paano hindi sasabog yun? Dahil sa kanilang kapabayaan, munti ka na mawala ng trabaho itong si Tony. Kaya pala ang mga ito ay napakainit ng ulo kay Tony. Dahil si Tony, kahit nung waiter pa lamang at ngayong dishwasher na, ay sadyang pinupuri palagi ng mga customers at ibang mga katrabaho dahil masipag at napakaliksi. Naiinggit pala ang mga ito rito. Abay, mabuti na nga lamang at maagang naagapan ang apoy na yun. Kung nagkataon, damay-damay na. Nung araw na yun, saktong dumating pa ang mismong may-ari ng restaurant na yun. Medyo maedad na nga ito. Lahat sila napagalitan. Itinuturo nila ang lahat ng mga pagkakamaling ito kay Tony na isang dishwasher lamang. Malas lamang nila dahil hindi sila aware na meron din palang CCTV sa kitchen ng restaurant na yun at kita ng boss ang lahat. Talaga ba? Ha? Sige, paniwalain niyo ko sa mga istorya ninyo. Ituloy mo. Ang buong akala niyo mapapaikot yung isipan ko. Ang utak ko. Mga punyeta pala kayo eh. Ha? Ano bang akala niyo sa akin, tanga? Kayo pala ang tunay na rason kung bakit walang tumatagal na waiter sa mga restaurant ko. Lalo ka ng manager ka. Puro kayo patama sa oras. Alam mo, masyado ba akong mahigpit sa inyo, ha? Mahirap bang sundin ang mga rules ko dito? Bawal ang bullying dito, di ba sabi ko? Panahon na para magkaroon kayo ng leksyong aaralin nyo sa buong buhay nyo. Ikaw. Tandaan nyo, kakasuhan ko kayong lahat at pagbabayarin ko kayo sa lahat ng damage na ginawa ninyo. Hindi na kayo naawa sa taong to. Maayos niyang ginagawa ang kanyang trabaho. First day pa lang hanggang sa ngayon. Tapos pinagkaisahan niyo. Humagulgul ng iyak itong si Tony dahil magkahalong takot at tuwa ang kanyang nararamdaman ngayon. Pagkatapos ng matagal na panahon, ngayon pa lamang niya makukuha ang hustisyang para sa kanya.
Simula pa lamang kasi noon, first day pa lamang nung waiter siya, pinag-iinitan na siya ng kanyang mga kasama. Ginagawan pa siya ng mga istorya. Kesyo, bastos daw ito sa kanilang mga customer. Hindi raw niya ibinibigay ng maayos sa tama ang mga orders nito. Mali-mali daw itong si Tony. May pagka-late pa raw kung pumasok. Mahilig pa daw magreklamo sa mga trabahong ginagawa niya, lalo na kung may overtime. Lahat ng iyon, hindi naman totoo. Bigla siyang ipinatawag ng may-ari ng restaurant. Kinausap siya at sinabing wala siyang dapat ipagbori dahil hindi naman siya makakasuhan at wala siyang kailangang bayaran. Siya pa ang humingi ng kapatawaran sa mga nangyari sa kanya. At sinabing babawi raw ito. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Tony, lalo na nang biniro siya ng may-ari ng restaurant at sinabing, yan ang gusto ko sa'yo, bata. Dapat palagi kang masaya. Ngumiti ka, hindi ka tulad kanina. Aba, kapag ganun ka ng ganun, paano lalapit sa'yo mga customers mo para hingin ang serbisyo mo, hindi ba? Tsaka huwag mo sayangin ang mga ngiting yan. Kayahin mo ako. Alam mo, ganito. Yan. Teka, alam mo, pag gumingiti ka, halos magkamukha na tayo. Malay mo, pag dumating yung tamang panahon maging may-ari ka na rin ng mga restaurants at negosyo. Who knows, di ba? Taasan mo pangarap mo to Teka pala. Parang nakakatawa lang kasi halos magkamukha nga tayo Piolo din ba ang pangalan mo? At naging magaan na nga ang loob ni Tony sa kanyang boss. Napakabait ng boss ni Tony. Alam mo ba, pinabalik siya sa kanyang dating posisyon bilang isang waiter. At kung gagalingan daw niya, gagawin siyang head waiter ng restaurant na yun. At sa malamang, tataas din ang kanyang sahod. Napakalaki ng kanyang pasasalamat dito sa kanyang boss. Lumipas pa ang ilang mga linggo, ilang mga buwan, na-promote bilang isang head waiter ng restaurant na yun, itong si Tony. Nang sumunod na araw, pinatawag siya ng HR at in-interview muli. Ma'am, sir, may rason po talaga ako. May sakit po kasi ang nanay ko. Ang totoo niyan, anak po ako ng aking ina sa pagkadalaga. Nagkasakit po siya ng malala nung high school pa lang po ako. May sakit po siya sa buto ngayon. At kailangan ko pong maghanap buhay para sa kanya dahil hindi ako para iasa sa ibang tao at kamag-anak ko ang buhay niya. Mahal na mahal ko po ang nanay ko. Handa po akong isakripisyo ang edukasyon para sa kanya. Saktong nakikinig pala ang boss ni Tony. Nagpasya ito at sinabing bibigyan daw niya ng halaga ng pera itong si Tony upang kahit papaano ay hindi na nga siya mag-worry sa kanyang ina. Subalit nang magtanong ito kung ano nga bang pangalan ng kanyang ina, Susan po. Susan po ang pangalan ng aking ina. Ang full name niya po ay Susan Maquinto. Yan ang sagot ni Tony. Biglang natigilan ang boss ni Tony. Tumahimik lamang ito hanggang sa matapos ang interview dito kay Tony. Maya-maya, tinawag niya ito sa kanyang opisina at kinausap bilang isang kaibigan. Ano ka mo? Opo sir. Alam niyo po ba, napakasipag po ng aking ina. Bata pa lang po ako ay marami na po siyang ginagawang paraan upang kumita ng pera. Bigla na lamang napaiyak itong kanyang boss. Dahil ang boss niya palang ito ay si Ruel. Kaya naman pala kamukha kitang bata ka Ang buhok mo, ang ilong mo, ang iyong mga mata, ang boses mo, akong ako. Tony, ako ang iyong tunay na ama. Nagimbal itong si Tony. Hindi siya makapaniwala. Natigilan siya hanggang sa magkwento na nga itong si Ruel. Sariwang-sariwa pa rin sa aking alaala, Tony. Ilang taon na nakakalipas. Kasintahan ko ang iyong ina. Mahigit 5 taong kami nagsama noon. Bigla na lamang lumuha itong si Tony at niyakap ng mahigpit ang kanyang ama.
Gulat na gulat ang mga tao sa loob ng opisina ngayon. Kitang-kita nila ang mga nangyari. Walang sinayang na oras ang mag-amang ito. Nagpasya nga sila ng pareho. Maging mga waiter, hindi makapaniwala sa storyang iyon. Ngayon, kinakabahan sila dahil baka magkwento itong si Tony sa iba pang mga bagay na ginawa nila dito. Sa iba pang pambubuling ginawa nila sa anak ng may-ari ng kumpanya ngayon, ng restaurant na iyon. Mabalik naman tayo sa mag-ama. Sa mahabang biyahe nila, nagkukwentuhan sila. Ikinuwento ni Tony ang kanyang kabataan sa kanyang ama. Napag-alaman din ni Tony, nagkapatawaran na nga itong mag-amang ito. Pagkatapos ng napakahabang biyahe, nagulat na lamang itong si Susan nang umuwi itong si Tony. Pero si Tony, imbis na matuwa, ay nalungkot nang makita niya ang tunay na kalagayan ng kanyang ina. Kawawang Susan, napakapayat na nga niya at sumisigaw nga siya sa sakit na iniin. Wala nang sinayang na panahon itong si Tony at Ruel. Wala nang paliwanagan. Agad, iniluwas nga ng Maynila si Susan at ipinagam. Isang hapon, masinsinang kinausap ni Ruel itong si Susan. Nag-usap sila tungkol sa kanilang dating pag-ibig. Ang dagdag pa nga ni Ruel ay sana hindi muna siya natakot. Sana, sabi nga ni Ruel, alam ng kanyang mga magulang kung ano ang tunay na pagkatao nitong si Susan. Alam ang kanyang itsura, ang kanyang ugali, ang kanyang pamilya, ang kanyang background, at sila ay sabik. Nung simula nga lamang daw ay medyo maya-maya ay dumating na nga itong si Tony at si... Mga ilang taon din ang lumipas noon bago tuluyang pumanaw si Susan. Naranasan niyang kahit papaano kanyang nasiguro na maligaya at payapa ang puso ng kanyang ina bago ito mawala. Nangako nga ito na hindi niya raw iiwan ng kanyang ama kahit na anong mangyari. Hindi kahit kailan. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. O ito na, shout out time na. Christina Laude from Japan. Shout out sa inyo. Uy, ito si Miss Teresita Tolentino. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa susunod pong muli. Paalam!